Magandang gabi po sa inyong lahat. 만나서 반갑습니다. Masaya po akong makita kayo. 우리 앞뒤로 서로 인사를 좌우로 인사를 해봅시다. Batiin po natin bawat isa sa harap, sa liko, sa tabi nyo. 이번에 처음 오시는 분 한번 손 한번 들어보실까요? 처음 오시는 분. Yung mga baguhan, pakitaas yung kamay, yung mga newcomers, itong Bible Seminar. 박수 한번 쳐드립시다. Palapakan po natin sila. 오늘 와주셔서 너무 감사드립니다. Salamat po sa inyong pagdalo sa araw na ito. 이번 한 주간 전해드리는 이 말씀은 하나님의 말씀입니다. Yung ipinahahayag ko po sa inyo sa loob ng itong linggo ay salita ng Diyos. 그래서 이 성경을 통해서 누구든지 하나님이 주신 그 선물을 다 받았으면 합니다. Yung sana po sa pamamagitan ng Bibliang ito, lahat po nandito ngayon ay makatanggap ng pag-ibig ng Diyos. 잘 들어보시기 바랍니다. So makinig po tayo ng mabuti. 기도로서 함께 시작하겠습니다. So bago po tayo mag-umpisa, manalangin po tayo. 천지 만물을 창조하신 여호와 하나님, 특별히 이번 한 주간 하나님의 귀한 말씀을 증거할 수 있도록 허락하심을 진심으로 감사드립니다. Amang Diyos na lumikha sa mundong ito, salamat po sa pagbibigay niyo po sa amin ng itong pagkakataon. 이번에 처음 오신 분들 그리고 아직 구원받지 못한 분들 아버지 하나님의 크신 사랑을 다 받아들일 수 있도록 도와주시옵소서. Yung mga bagong dumalo o yung mga taong hindi pa ligtas ay makatanggap ng kaligtasan sa pamamagitan ng itong Bible Seminar. 부족한 입술을 주관하여 주시고 또한 이 자리에 계신 모든 분들의 마음문을 열어 주시옵소서. Buksan niyo po ang puso ng lahat ng mga nandito ngayon. 예수님 이름으로 기도드립니다. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ni Hesus Kristo. 아멘. 먼저 성경을 펴보도록 하겠습니다. So, buksan po natin ang ating mga Biblia. 이사야 55장. Isaiah chapter 55. 이사야 55장 1절입니다. Verse 1. 성경이 없으신 분은 화면을 보고 이렇게 보시면 되겠습니다. So, yung mga wala pong Biblia, so pwede po kayo tumingin sa screen. 함께 읽겠습니다. So, basahin po natin ito. O lahat ng nauuhaw, pumarito kayo sa tubig ay siyang walang salapi. Pumarito kayo, kayo'y bumili at kumain. Pumarito kayo, kayo'y bumili ng alak at gatas ng walang salapi at walang halaga. 여기에 필리핀에 이렇게 또 오랜만에 오게 되었습니다. So, matagal po kami bumalik dito sa bansang Pilipinas. 특별히 이 하나님의 말씀을 전하러 왔습니다. So, isa lamang po yung layunin upang ipahayag ang salita ng Diyos. 이번 한 주간 하나님께서 여러분들을 초대하셨습니다. So, sa loob ng itong linggo, ang Diyos po ang nag-imbita sa inyo. 이게 하나님의 말씀에 보면은 돈 없는 자도 오라고 다 말씀하고 있습니다. So, sinabi ng Diyos dito, so pamarito kayo kahit walang pera. 이 하나님이 주시는 선물은 공짜입니다. Yung regalo ng Diyos ay libre, walang bayad. 선물을 받으려면 손을 내밀어야 되죠. Para makatanggap po tayo ng regalo, dapat iunat yung kamay. 하나님이 주시는 선물은 마음으로 받아들이는 겁니다. Yung regalo ng Diyos ay tatanggapin po natin sa ating puso. 특별히 마음문을 여시고 말씀을 들으면은 눈으로 볼 수 없는 하나님을 만날 수 있습니다. So kung makinig po kayo ng mabuti na may pusong bukas, makikita po natin ang Diyos na hindi nakikita.
특별히 하나님께서 여러분들을 이렇게 교회에 까비테 교회에 초대하셨습니다. So ang Diyos po ang nag-imbita sa inyo dito po sa Cavite Church. 특별히 이번 한 주간 배우고자 하는 아주 중요한 그런 삶의 문제가 있습니다. So meron po tayong napakahalagang bagay na pag-aralan po natin sa loob ng itong linggo. 특별히 하나님을 이번 한 주간 이렇게 배울 건데요. 진짜 그분을 알 수 있을까? So pag-aralan po natin tungkol sa Diyos, kaya ba natin kilala siya? 그 문제가 굉장히 중요합니다. So napakahalaga po ito. 왜 그러냐면 하나님을 만납니다. So lahat po nandito ngayon ay haharap sa Diyos. 아기가 엄마 뱃속에 있을 때는 아빠가 있는지 엄마가 있는지 모릅니다. Isang bata, habang nasa bahay bata ni ina, hindi po niya alam kung nasaan si papa o nasaan si mama. 그런데 아기가 이제 뱃속에서 자라면서 10개월이 되면은 이제 아이가 태어납니다. So pag malaki na siya sa sinapupunan, pag 10 buwan na, so lumalabas po siya. 뱃속에 있을 때는 안 보였던 아버지와 또 엄마를 만나게 됩니다. Pag lumabas na po siya, doon po niya makikita yung mukha ni papa at mama. 우리도 이 세상에서 이제 70년, 80년을 살다가 언젠가는 떠나갑니다. So ganun din po tayo pagkatapos ng buhay natin sa lupang ito, 70 o 80 years na, alis po tayo sa mundong ito. 사람은 이 세상에서 영원히 사는 사람은 없습니다. So walang sino mang mabubuhay magpakailanman sa ibabaw na lupa. 한 번 죽는 것은 정해놨기 때문에 누구든지 하나님이 부르시면 이 세상을 떠나게 돼 있습니다. So itinakta sa mga tao mamatay na minsan, kaya kapag tinawagan po tayo ng Diyos, alis po tayo. 이 세상을 떠나서 죽음 이후에 아무것도 없는 것이 아니라 정말 하나님이 계시기 때문에 이 성경을 배우는 겁니다. So pagkatapos ng kamatayan, ano pa po meron doon sa kabila? So haharap po tayo sa hukuman ng Diyos. 그러면 직접 눈으로 하나님을 만나게 돼 있습니다. 하나님을 보게 돼 있습니다. Kaya makikita po natin ang Diyos pagkatapos ng kamatayan. 죽음 이후에 끝이 아니라 하나님을 만나고 이 세상에서 어떻게 살아왔는지 그거에 대한 심판이 있습니다. So pagkatapos ng kamatayan, lahat po ng mga tao ay haharap doon sa hukuman ng Diyos. 하나님의 말씀에 한 번 죽는 것은 사람에게 정하신 것이고 그 후에는 하나님 앞에 내가 행한 그 모든 죄에 대한 심판이 있다라고 말씀하고 있습니다. So sinabi po ng Biblia po ito, itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, pagkatapos nito ay ang paghuhukom. 그것이 사실인지 성경을 통해서 배워봐야 됩니다. So kailangan po natin malaman kung totoo ba yun talaga o hindi. 그리고 사람은 육신만 있는 것이 아니라 영혼이 있는지도 알아봐야 됩니다. Kailangan din po natin malaman kung meron po tayong espiritu bukod po sa itong laman. 이 새라든지 닭이라든지 이제 알을 낳지요. Yung mga ibon, yung mga manok, sabay itlog. Nangingitlog sila. 그 이제 껍질이 있고 그 안에 흰자 노른자가 있습니다. So may balat po siya, tapos may laman sa loob, yung laman ng kulay yellow o puti. 사람도 이 육신이 있지만은 사람 속에는 영혼이 있음을 성경은 말씀하고 있습니다. So ganun din po yung tao, sa loob ng itong laman, meron po tayong espiritu. 7, 80년대 영혼이 내 몸에서 살다가 이제 나이가 들고 이제 늙어서 죽으면은 그 영혼이 쑥 빠져나가게 돼 있습니다. So sa loob ng 70 o 80 years, nandito po, nanirahan po siya dito sa loob ng laman, pero pag matanda na, iiwanan po ng espiritu yung itong laman. 그것도 알아봐야 됩니다. So kailangan din po natin itong pag-aralan. 인생의 중요한 목적이 무엇인지를 또 알아봐야 됩니다. So pagkatapos, ano po ba yung layunin sa ating buhay? 여기에 시계가 있는데 시계를 만든 목적이 있습니다. So meron po ditong relo, may layunin kung bakit gumawa siya ng itong lelo.
여기 노트북이 있는데 컴퓨터가 있는데 만든 목적이 있습니다. So may laptop po dito, computer, may layunin sa paggawa niya. 사람이 만든 이 옷도 목적이 있어요. So ito po yung suot natin, may layunin. 예, 그와 같이 우리 인생의 중요한 목적이 무엇인지를 또 알아봐야 됩니다. Kaya kailangan din po natin malaman kung ano ang layunin ng ating buhay. 여기에 이제 중요한 질문인데 과연 나는 누구인가? So meron po, nandito po mahalagang tanong, sino ba ako? 나는 어디서 왔는가? Saan ako galing? 또 나는 이 땅에 무엇을 위해서 사는지 또 알아봐야 됩니다. So ano ba ang dahilan kung bakit nabubuhay pa tayo sa mundong ito? 죽음 이후에 또 어디로 가는지 한번 알아봐야 됩니다. Saan po tayo patungo pagkatapos ng kamatayan? 내가 이 세상에 살아가는 중요한 그 의미가 무엇인지 정말 알아봐야 됩니다. So ano po yung pinaka-meaning o dahilan sa ating buhay? 그 답을 아는 사람은 정말 행복한 사람이 될 겁니다. So kaya kung matagpuan po natin yung sagot sa itong mga tanong, so magiging masaya po tayo. 여기에 죽을 때 후회하는 25가지라는 책이 있습니다. So meron po dito isang libro na 25 na bagay na pinagsisihanan po pagdating sa kamatayan. 죽음 앞에서 1000명의 죽음 앞에서 사람이 죽기 전에 중요한 말들을 이 책에다가 의사 선생님이 기록을 해놨습니다. So sinulat po ng kinulat po ng isang doktor kung ano po yung pinakahuling sinabi ng mga 1,000 tao pag malapit na po silang mamatay. 여기 여러 가지 25가지가 있는데 그 중에 후회하는 것 중에 하나가 나쁜 짓을 하지 않았다라면 정말 좋았겠다는 말씀이 있습니다. So isa sa mga bagay na pinagsisihanan po nila pagdating sa kamatayan ay sana hindi ako nakasala. 죽음 앞에서 정말 일만 하지 않았더라면 하고 또 후회를 합니다. Tapos isa din po sa kanilang pinagsisihanan po ay bakit puro trabaho lang ako habang buhay pa. 죽음 앞에서 여기에 또 삶과 죽음의 의미를 정확하게 알기를 또 알아봤더라면 또 그렇게 그걸 또 후회합니다. Tapos pinagsisihanan din po nila na so bakit hindi ko ginugol yung oras para malaman yung layunin sa buhay ko. 근데 죽음 앞에서 가장 중요하게 생각하는 것은 정말 하나님에 대해서 알아봤더라면 하고 또 그런 말 하고 있습니다. Pero isa po sa isang pinakamalaking bagay na pinagsisihanan po nila ay bakit hindi ko pa kilala ang Diyos. 1000명의 죽음을 보면서 가장 많이 하는 질문이 과연 하나님은 계신지 그걸 알아봤더라면 그것을 제일 많이 궁금해합니다. Yung tanong po ng 1,000 tao sa kanilang kamatayan ay bakit hindi ko ginugol yung oras ko para makilala ang Diyos. 왜 그럴까요? So bakit po ganong tanong nila? 하나님을 만나야 되기 때문에 그렇습니다. Dahil malapit na po silang humarap sa Diyos. 하나님이 계신지 알아봐야 됩니다. So kailangan po natin malaman kung meron talaga ang Diyos o wala. 이 성경 안에 지금 돈이 있습니다. 달러가 있습니다. So dito po sa Biblia, so meron daw yung dollar. 근데 이제 보이지 않지요. Pero hindi po siya nakikita. 진짜 있습니다. 돈이 있습니다. Pero sinasabi ko sa iyo, meron talagang yung dollar sa loob ng itong Biblia. 믿어지십니까? Naniniwala po ba kayo? 저는 거짓말을 될 수 있으면 안 하려고 하는데 믿어지십니까? So naniniwala po ba kayo? 자, 보여드리겠습니다. So ipapakita ko po sa iyo. 여기 있습니다. 3달러가 있습니다. $3. 이게 처음부터 있었습니다. 제가 넣어놨어요. So mula po nung una, nandito na siya. 확인해 봤죠? So nakita nyo na. 돈 있습니까 없습니까? So meron ba dollar dito o wala? 있다고 믿어지는 분 손 한번 들어보세요. Sino dito naniniwala? Sino dito naniniwala na may dollar dito? 감사합니다. Salamat po.
근데 왜 처음에는 손을 못 들었습니까? So bakit kanina konti lang nagtaas ng kamay? 확인해 보지 않았어요. Dahil hindi pa ninyo nakita. 아니 내가 안 봤는데 그걸 어떻게 알아? So hindi ko pa nakita paano malaman kung totoo o hindi. 근데 이제 좀 전에 보여드렸죠? Pero kanina nakita po ninyo, 예, 눈으로 확인했죠. nakita sa inyong mata. 이제 보이진 않지만 있다는 게 믿어지십니까? Ngayon, kahit hindi po siya nakikita, pero naniniwala po tayo. 믿어지세요? Naniniwala po ba kayo? 예, 땡큐 아멘. 예, 하나님도 분명히 계십니다. So, ganun din po. Ang Diyos ay totoong buhay. 예, 단지 믿어지지 않는 분은 왜 안 믿어지느냐? 확인을 안 해봤기 때문에 그렇습니다. Pero bakit po meron dito na hindi po naniniwala sa Diyos? Dahil hindi pa ninyo nakita. 이번 한 주간 5일만 시간을 좀 내세요. Sa loob ng itong linggo, so ibigay mo sa akin 5 araw. 이 성경을 통해서 하나님이 계심을 분명히 보여드리겠습니다. Ipapakita ko po sa inyo tungkol sa Diyos sa pamagitan ng Biblia po ito. 예, 그렇게 하십시다. So gagawin po natin 'yon. 그렇게 하십시다. So ibibigay niyo po sa akin yung 5 araw. 예, 여기 하나님이 눈에 보이지 않는 이유가 있어요. So meron pong dahilan kung bakit hindi po siya nakikita ang Diyos. 예, 이 세상은 눈에 보이는 것도 있고요, 안 보이는 것도 있습니다. Sa mundong ito, meron pong bagay na nakikita sa ating mata, pero meron din pong bagay na hindi nakikita sa ating mata. 예, 사람의 눈은 이렇게 완벽하지가 않아요. Yung mata ng tao ay hindi po perpekto. 예, 저는요 이 안경을 끼고 있는데 예, 안경을 벗으면은 잘 안 보입니다. So nakasalamin po siya, pero kung tinanggal po niya yung salamin, hindi daw siya makakakita. 예, 그래서 이 안경을 껴야 좀 보이는데요. Kaya ginagamit ko po yung salamit. 예, 멀리 있는 별들은 사람의 눈으로 잘 안 보이죠. Yung mga bituin sa malayo, hindi po siya nakikita sa ating mata. 천체 망원경을 통해서 봐야 됩니다. Kaya ginagamit po natin yung telescopio para makita yung bituin. 손에 있는 이 세균들이 있는데 눈에 안 보이지요. Yung mga bakterya sa ating kamay, hindi po nakikita. 예, 전자 현미경을 통해서 이렇게 자세히 봐야 됩니다. Kaya kailangan po natin microscope para makita yung maliliit na bagay. 예, 하나님은 성경을 통해서 보는 거예요. Kaya ang Diyos po ay nakikita po natin sa pamagitan ng Biblia. 이 성경은 하나님이 지으신 책이기 때문에 그렇습니다. Kasi po yung Biblia po ito ay galing sa Diyos. 그래서 하나님은 이 성경을 읽어보면은 하나님을 알 수 있습니다. Kaya pag binabasa po natin yung Biblia, makilala po ninyo ang Diyos. 여기에 하나님은 영으로 되어 있다라고 말씀하고 계셔요. Sinabi po dito, ang Diyos ay Espiritu. 뿐만 아니라 우리는 하나님의 말씀에 죄인임을 또 얘기하고 있습니다. Tapos, tayo pong lahat ay makasalanan sa harap ng Diyos. 하나님은 거룩하시고 의로우신데 우리는 죄인이거든요. Ang Diyos ay banal, matuwid, pero tayo po ay makasalanan. 그래서 이 죄인이 하나님을 볼 수 없다라고 성경이 말씀하셨습니다. Kaya sinasabi po ng Biblia, isang makasalanan na hindi makakakita ng Diyos na banal. 여기에 안 보인다고 없다라고 하면은 잘못하면 큰일 납니다. Kaya kapag sinasabi po ng isang tao na wala yung mga bagay na hindi nakikita, mali po yung kanyang sinabi. 여기 영상이 있는데 하나 보겠습니다. So, panoorin po natin isang video clips. 여기에 보면은 지금 문이 열릴 줄 알고 유리문이 열린 줄 알고 가다가 부딪혔지요. So, akala po niya na nabuksan yung pinto, pero bumangga siya sa pinto. 예, 하나님이 없다고 생각하다가 잘못하면 하나님하고 크게 충돌할 수 있습니다. So, ganun din po yung mga taong nag-akala na walang Diyos ay babangga ka sa Diyos.
여기 하나님은 영이신이라고 말씀하고 있어요. Sabi dito, ang Diyos ay Espiritu. 예. 예, 디모데전서 6장 16절에 보면은 읽어드리겠습니다. Unang Timoteo chapter 6 verse 16, babasahin ko po ito. Siya lamang ang walang kamatayan na ninirahan sa liwanag na di malapitan, na hindi nakita ng sino mang tao o makikita man. Sumasa kanya nawa ang karangalan at paghaharing walang hanggang. Amen. 예, 처음부터 하나님은 영적 존재이기 때문에 사람의 눈으로 볼 수 없습니다. So, ang Diyos po, hindi po siya nakikita sa ating mata dahil siya po ay isang spirito. 예, 하나님을 아는 방법이 So, 있어요. meron pong paraan para makita natin ang Diyos. 여기 바이러스는 현미경을 통해서 봅니다. Yung virus ay nakikita po natin sa pamagitan ng microscope. 예, 이 영상이라든지 화면은 TV를 통해서 봅니다. Yung mga electric magnetic waves ay signal ay nakikita po natin sa television. 여기 별들은 이제 천체 망원경을 통해서 보는 거예요. So, yung mga bituin ay nakikita po natin sa teleskopyo. 예, 하나님은 성경을 통해서 보는 거예요. Ang Diyos po ay nakikita po natin sa pamagitan ng Biblia. 예, 그래서 이사야 34장 16절에 이렇게 말씀하고 있습니다. Kaya Isaiah chapter 34 verse 16, 예, 너희는 여호와의 책을 자세히 읽어보라고 말씀하고 있습니다. sabi dito, inyong saliksikin at basahin ang aklat ng Panginoon. 하나님의 이름이 여호와이거든요. Kasi po yung pangalan ng Diyos ay Panginoon. 여기 보면 이 성경은 여기에 인류의 하나님이 이 세상의 역사를 기록하고 있습니다. So dito po sa Biblia, may kasaysayan ng sangkatauhan. 역사를 히스토리라고 그러는데 히즈 스토리로 말씀하고 있습니다. So kasaysayan sa English, his history. History po ay his story. 그 히스가 바로 하나님이라고 할 수 있어요. So sino po siya? Ang Diyos. 하나님의 이야기가 바로 역사라고 할 수 있습니다. Kasi po yung plano ng Diyos, yun po yung kasaysayan. 그래서 이 성경에 보면은 과거, 현재, 앞으로 세상은 어떻게 되는지 미래의 역사가 자세히 나와 있습니다. Kaya nakasulat sa Biblia kung ano ang nangyari sa nakalipas sa panahon, ano ang nangyari ngayon, at mangyayari pa sa darating na panahon, lahat. 그 역사 속에 살고 있는 인류를 어떻게 구원할 것인지에 대한 말씀도 성경에 기록하고 있습니다. Nakasulat din po dito sa Biblia yung plano ng Diyos kung paano makapagligtas ng mga makasalanan. 예, 여기 성경은 지금으로부터 1500년 전부터 3500년 전부터 성경이 기록이 됐어요. Yung Biblia pong ito ay isinulat mula sa panahon 3,500 years na ang nakakalipas. 예, 이게 성경은 1600년에 걸쳐서 성경이 기록이 됐습니다. Kaya ito po yung isinulat po sa loob ng 1,600 years. 예, 성경만큼 오랫동안 기록된 책은 없습니다. So walang anumang aklat na mas maluma kaysa Biblia. 예, 3,500년 전부터 1,900년 전까지 1,600년에 걸쳐서 성경이 기록이 됐거든요. So magmula nung 3,500 years ago hanggang 1,900 years ago, sa loob ng 1,600 years na buod na po itong Biblia. 예, 성경의 주인공이 있는데 하나님의 아들 예수님이십니다. Yung pinaka main character sa Biblia po ay si Jesucristo, anak ng Diyos. 예수님을 탄생을 기준으로 해서 지금 2023년이 됐어요. Kaya mula nung pumarito si Jesus sa mundong ito, 23 years na lumipas na. 이 성경은 1500년 동안 예수님이 오실 것에 대한 것을 기록을 하셨습니다. Kaya sa loob ng 1,500 years, isinulat po ng mga propeta na darating si Jesucristo. 그리고 예수님이 오시고 난 이후에 100여 년 동안 이 세상을 어떻게 구원했는지 성경에 기록이 되고 있습니다. Pagkatapos na dumating si Jesus Christ, sa loob ng 100 years, isinulat po dito sa Biblia kung paano iniligtas ng Diyos ang mundong ito. 예, 예수님을 만나게 돼 있습니다. Kaya makilala po natin na si Jesus sa Biblia.
예수님에 대해서 들어보셨습니까? So, narinig po ba ninyo tungkol kay Jesus? 들어보셨어요? So, narinig po ba ninyo tungkol kay Jesus? 제가 어릴 적에 위인 전기 책을 많이 봤습니다. So, nung bata pa ako, binasa ko po maraming mga libro tungkol sa mga hero. 에디슨에 대해서도 발명가 왕 에디슨에 대해서 읽어봤습니다. So, binasa ko yung libro tungkol sa Edison na yung sikat na inventor. 알렉산더 장군에 대해서도 이렇게 읽어봤습니다. So, binasa ko din po yung aklat tungkol sa Alexander the Great. 한국에는 유명한 이순신 장군이라고 있는데 그 장군의 책도 읽어봤습니다. So, sa aming Korea, so meron pong isang kilalang general, Lee Sun-shin. So, nabasa ko rin po yung libro tungkol sa kanyang buhay. 그런데 예수님이란 책을 또 보게 됐습니다. So, nabasa ko rin po yung libro tungkol kay Jesus. 책방에 가면 예수님에 관한 책인데 이 보통 사람하고 달라요. So, nung nabasa ko po yung libro na yun, so parang ibang libro ito sa ibang mga aklat. 그 예수님의 책을 읽어보면서 병자들의 병을 낫게 해주기도 합니다. So, pinagaling ni Jesus yung mga sakit. 소경, 안진뱅이, 중풍병자 그 병자들의 병을 낫게 해요. So, pinagaling po ni Jesus yung mga bulag, yung mga limpo, yung mga bingi. 예수님이 세상의 바다 위로 예수님이 걸어가기도 합니다. So, nakalakat po siya sa ibabaw ng dagat. 심지어는 예수님이 죽은 사람을 살리기도 합니다. Tapos, binuhay ni Jesus yung mga patay. 예수님 외에 그런 사람을 그런 책을 읽어본 적이 없거든요. Kaya walang sino mang ay gumawa ng ganong mga bagay liban kay Jesus. 처음에는 그게 믿어지지가 않았습니다. Kaya sa una, so mahirap akong maniwala. 세상에 어떻게 죽은 사람이 살릴 수 있어? So paano binuhay ng isang tao yung ibang mga tao? 바다 위를 걸어갈 수가 있어. So paano isang tao makalakas sa ibabaw ng dagat? 심지어는 그 예수님이 보리떡 5개와 물고기 2마리로 5천 명의 사람들을 먹이기도 합니다. So pinakain ni Jesus yung 5,000 tao sa pamamagitan ng 2 isda at 5 tinapay. 근데 그 예수님이 이제 33세 젊은 나이에 십자가에서 갑자기 죽습니다. Pero pagdating po siya sa 33 years na yung gulang, so pinatay siya agad sa cross. 엄청난 훌륭한 일을 할 것 같은데 너무너무 허무하게 십자가에서 죽어요. So napakabigla ipinako siya sa cross. 참 이해되지가 않았습니다. Kaya hindi ko po siya naintindihan. 나라를 지킨 것도 아니고 유명한 것을 발명한 것도 아닌데 너무너무 그냥 예수님이 허무하게 그냥 죽습니다. Kaya may tanong po ako tungkol sa kanya. Bakit ganun po yung kamatayan niya pagkatapos ng buhay niya sa mundong ito? 근데 예수님이 무덤에 이제 묻혔습니다. So inilibing na siya si Jesus. 근데 그 예수님이 3일 만에 다시 살아나요. Pero pagkalipas ng 3 araw, binuhay siya muli sa mga patay. 40일 동안 많은 사람들 앞에 나타나서 또 하나님 얘기를 합니다. Sa loob ng 40 days, nakpakita siya sa maraming tao at naghayak ng salita ng Ebanghelyo. 그리고 그 예수님 많은 사람들이 보는 앞에서 또 하늘로 쭉 이렇게 올라가는 겁니다. Tapos umakyat siya sa langit samantalang maraming tao ay na tumingin sa kanya. 그런 분 보셨습니까? So nakita niyo po ba ganong mga history-storya ng isang tao? 못 보셨지요? So liban kay Hesus Kristo, nakita niyo po ba ganong mga storya ng isang tao? 꼭 지어낸 얘기 같습니다. So wala, parang itong storya gawa ng tao. 꼭 거짓말 같아요. Parang kasinungalingan po siya. 그런데 개인적으로 이제 고등학교 때 세계사라는 책을 배웠습니다. So pero nung nasa high school estudyante po ako, so pinag-aralan isa sa mga subject ay world history. 학교에서 배우는 그 교과서에
예수님의 죽음과 부활이 나오는 거예요. So doon sa teksto na pinag-aralan po namin sa school, nakita ko po tungkol kay Hesus Kristo, yung kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. 아, 이게 사실이구나. Kaya nagulat po ako, totoo pala yung istorya niya. 예, 그래서 예수님에 대해서 더 알아보게 됐습니다. Kaya gusto kong malaman ng mahigit tungkol sa kanya. 그러면서 교회에서 성경을 또 배우게 됐어요. So meron din akong, kaya sumama po ako sa Bible study sa church, sa iglesia. 예, 그 예수님은 진짜 실존 인물이었습니다. Kaya doon ko po nalaman na si Jesus Kristo ay totoong nabuhay sa lupang ito. 근데 궁금했어요. 예수님이 도대체 왜 십자가에서 죽으셨는지. Pero meron pa po akong tanong tungkol sa kanya, bakit kaya namatay siya sa cross? 나중에 알게 됐지요. 나를 위해서 십자가에서 돌아가셨다는 걸 알게 됐습니다. Kaya sa wakas po, nalaman ko na yung kanyang kamatayan sa cross ay para sa akin. 예수님이 말씀하셨어요. 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라고 So 말씀하셨습니다. sinabi po ni Jesus Kristo, ako ang daang katotohanan ng buhay, walang sino mang makakarating sa Ama kundi sa pamagitan ko. 예수님을 통해서 영생을 얻었습니다. Kaya nakamtan ko po ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan po ni Jesus. 그래서 그 진정한 행복한 사람이 됐지요. Kaya ako po ay naging pinakamasayang tao sa mundo. 예, 여러분들에게도 이 예수님을 통해서 행복한 사람이 되었으면 합니다. Kaya sana ganun din po ang mangyayari sa inyo. 진짜 하나님은 계신지, Meron ba talaga ang Diyos? 예수님이 나를 위해서 무슨 일을 하셨는지 Ano po ang ginawa ni Jesus para sa akin? 성경에 자세히 나와 있습니다. So dito po sa Biblia nakasulat ng detalye ito. 예, 여기에 이제 이 성경은 하나님의 책이라고 하는데 Kaya yung Biblia po ay tinatawag natin salita ng Diyos. 하나님께서 40여 명의 선지자들에게 말씀하셨습니다. So, ginamit ng Diyos yung 14 na tao para isulat po nila yung salita ng Diyos. 하나님이 말씀하신 것을 선자들이 듣고 이렇게 책에다가 기록을 했습니다. So, ang Diyos po ang nagsalita sa mga propeta, sila po ang nagsulat sa aklat. 예, 그래서 이게 하나님의 책이어서 지금 이렇게 많은 사람들이 성경을 보고 있어요. Kaya hanggang ngayon po, daming tao sa mundong ito ay binabasa po nila ang Biblia. 예, 성경은 어떻게 기록이 됐느냐? So, paano na ibuo na ang Biblia ito? 예, 예를 들면 여기 할머니가 여기 글을 모르는데 이제 학교 다니는 자기 이제 손녀한테 말씀을 합니다. Halimbawa po, isang lola na hindi marunong magsulat ay nagsalita po siya sa kanyang apong babae. 이제 이게 편지를 쓰게 되지요. Kaya yung apong babae nagsulat. 예, 이 손녀가 이제 글을 쓰는데 글씨는 손녀 글씨지만 그 내용은 이제 할머니의 사랑이 담겨 있습니다. Yung sulat po ay sulat ng bata, pero yung mismong mensahe ay sinabi ng lola. 예, 그와 같이 하나님께서 말씀하시면 40여 명의 사람들이 1600년에 걸쳐서 하나님 말씀을 듣고 기록을 했어요. 그게 성경입니다. So, ganun po, kapag ang Diyos po ay nagsasalita, yung mga 40 na propeta ay nakinig at nagsulat po nila, yun po yung nagiging Biblia ngayon. 여기 함께 읽어보겠습니다. So, basahin po natin ito sabay-sabay. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos. 네. 하나님의 감동으로 성경이 하나님 말씀하신 것을 기록을 했어요. Kaya lahat po ng mga Biblia pong ito ay kinasihan ng Diyos. 예, 지금 이게 2017년도에 3,324개 언어로 많은 사람들이 성경을 보고 있습니다. Kaya noong 2017, yung Biblia po ito ay naisalin sa 3,000 mahigit na lingwahe. 2020년도에는 3,430개 언어로 성경이 번역이 됐습니다. So, noong 2020, yung translation po ng Biblia ay 3,435. 예, 처음에 성경은 이 두루마리에 이렇게 성경이 이제 기록이 돼 있었습니다. Sa yung unang Biblia po ay parang mga rolyo ng mga mahahabang papel. 예, 그래서 성경을 배워보면 이게 사실인지 알 수 있어요. Kaya
kapag pag-aralan po natin yung Biblia, malalaman po natin kung totoo ang Biblia o hindi. 예, 이 성경을 배우지 않고는 진짜 하나님을 만날 수 없습니다. So, dahil kung hindi po sa pamagitan ng Biblia po ito, so mahirap po natin makilala ang totoong Diyos. 여기 성경에는 하나님이 천지 만물의 주인이시라고 말씀하고 있습니다. So, una sa lahat, sinasabi po ng Biblia, ang Diyos ay lumikha sa mundong ito. 하나님이 지으신 천지 만물을 통해서 하나님을 알 수가 있어요. Kaya, pwede po natin makilala ang Diyos sa pamagitan ng mga bagay na ginawa ng Diyos. 그리고 성경에는 하나님이 역사를 기록을 했는데 이 역사 성경 속에 나와 있는 이 역사를 통해서 하나님을 알 수 있습니다. Tapos, nakasulat sa Biblia yung kasaysayan ng mundong ito. Kaya, pag nakita po natin yung kasaysayan, so makilala po natin ang Diyos. 성경의 주인공인 예수님을 통해서 하나님을 알 수 있어요. Tapos, sa pamagitan po ni Jesucristo, kilala po natin ang Diyos. 예, 그래서 이 성경을 통해서 진정으로 이제 영생을 얻어야 되겠습니다. Kaya sa pamagitan ng Biblia po ito, so kailangan po natin tumanggap ng buhay na walang hanggan. 성경 맨 처음 첫 장 창세기 1장 1절 우리 함께 읽어보겠습니다. So Genesis chapter 1 verse 1, basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. 예, 성경의 맨 처음 첫 장. 태초에 하나님이 천지를 창조하셨다라고 말씀하고 있습니다. Yung pinakaunang chapter, pinakaunang verses ay ito. Nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. 하나님이 창세기 1장에 보면은 해와 달과 별들을 만드셨다는 내용이 나와요. Doon po sa Genesis chapter 1, nilikha ng Diyos ang yung araw, buwan, saka yung bituin. 나무나 꽃들을 하나님이 지으셨습니다. Yung mga halaman, yung mga bulaklak, nilikha ng Diyos. 새와 물고기를 하나님이 만들었습니다. So yung mga ibon, yung mga isda, nilikha ng Diyos. 짐승을 하나님이 만드시고 맨 나중에 사람을 만들었다는 내용이 창세기 1장에 나와 있습니다. So yung mga hayop, nilikha ng Diyos. Pinakahuli, nilikha ng Diyos ang tao. 예. 그래서 천지 만물을 통해서 하나님을 알 수가 있어요. Kaya pwede po natin makilala ang Diyos sa pamagitan ng mga nilikha niya. 여기 시계가 있는데요. Halimbawa, lelo po dito. 예전에 제가 미얀마 선교를 간 적이 있습니다. So, nagpunta po ako sa Myanmar para sa mission. 예. 거기는 불교 국가입니다. So, yung Myanmar ay isang bansa ng Buddhism. 예. 근데 그곳에 하나님의 말씀을 전하러 갔습니다. So, pumunta po ako para ipahayag ang salita ng Diyos. 오늘처럼 이렇게 많은 분들을 모아놓고 이제 말씀을 전했어요. Kaya katulad po ngayon, so maraming tao nagtipon, nagpahayag po ako. 예. 근데 이제 시계를 올려놨었는데 시계가 떨어졌어요. So, inilagay ko po yung lelo pero ito yung bumaksak sa harap ng pulpito. 이제 끝나고 난 이후에 여기에 이제 시침, 초침, 분침이 바늘이 다 빠졌습니다. Kaya pagkatapos ng Bible seminar, yung lelo po ito, yung mga pisa-pisa ay natanggal. 예. 그런데 작은 이 바늘과 같은 초침은 찾지를 못했습니다. Pero hindi ko po natakpuan po yung mga yung mga pinakamaliit na yung karayom, parang karayom. 예. 근데 시침과 분침이 있기 때문에 유리를 다시 이제 붙여서 시간 보는 데는 처음에는 이상이 없었습니다. Pero yung ibang mga pisa, so okay na, nandyan na. Kaya nung inayos ko na, wala akong problema sa pagpasa ng oras. 처음에는 초침이 없어도 시간 보는데 괜찮겠지 했습니다. Kaya sa una, akala ko kahit walang mga pinakamaliit na yung segundo, needle, wala pong problema. 그리고 이제 그렇게 이제 테이프를 붙여서 차고 다녔습니다. Kaya ginamit ko po yung lelo po ito. 근데 이제 하루 지나 이틀 지나 이제 초침이 없으니까 어떤 일이 벌어지느냐? 이게 시계가 정상인지 고장 났는지 알 길이 없었어요.
Pero pagkalipas ng isang araw, pangalawang araw, wala po akong paraan para kung normal ba yung takbo ng relo o hindi. 정상이면 시계가 이제 초침이 막 움직이지 않습니까? Kasi kapag nakikita po natin yung mga normal na relo, nakita po natin yung takbo ng mga yung segundo, di ba? 예, 이 시계 수리공이 그 조그만한 이 초침도 만든 이유를 나중에 알았습니다. Kaya doon ko po nalaman bakit so meron po yung mga pinaka maliit na yung karayom sa relo. 예, 그래서 이 천지 만물도 만든 이유가 하나님이 다 조그마한 것부터 큰 것까지 만든 이유가 있습니다. So ganun din po sa mundong ito, kahit maliit na bagay, so meron pong layunin kung bakit nilikha ng Diyos yung bagay na ito. 이 시계를 보면서 만든 사람의 솜씨를 알 수 있지요. Kapag nakita po natin yung itong relo, so dito po may idea po tayo kung gaano kahusay yung mga skills at yung knowledge ng gumawa. 집마다 지은 이가 있으니 만물을 지으신 이는 하나님이라고 말씀하고 있습니다. Sabi sa Biblia, bawat bahay ay may nagtayo. Ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. 여기 욥기 26장에 이런 말씀이 있습니다. Job chapter 26 verse 7. 예, 한번 읽어보겠습니다. So babasahin ko po. Iniuunat niya ang hilaga sa ibabaw ng walang laman at ibinibitin ang daigdig sa kawalan. 여기 북쪽 하늘에 허공이 있다라고 하나님이 말씀하셨어요. So sinabi ng Diyos, doon sa hilaga walang laman. 근데 우리가 볼 때는 하늘에 별들이 가득 많이 있지 않습니까? Pero sa ating mata, yung buong universe po ito ay punong-puno ng bituin. 예. 근데 성경 말씀에는 이 북쪽에 별이 없는 곳이 있다라고 말씀하고 있습니다. Pero sinasabi po ng Biblia, doon sa bandang hilaga, so walang laman ng bituin, walang bituin. 예. 근데 성경 나중에 이제 저 북쪽 하늘 북극성 뒤에 별이 없는 곳이 있다라는 걸 발견했습니다. Pero sa pamagitan ng science, natakpuan po nila doon sa kabila ng 7 stars, may space na walang laman ng bituin. 예. 3억 광년 정도 굉장히 빛이 1년 동안 가는 거리를 1광년이라 하는데 3억 광년 정도 별이 없는 곳이 있다라는 게 밝혀졌습니다. So, 1 light year ay isang distansya na yung liwanag ay tumatakbo sa loob ng isang taon. Pero yung laki po ng itong space ay 300 million na light year. So, sobrang laki. 예. 과학자들이 나중에 그것이 밝혀졌어요. 그런데 성경에는 3,500년 전에 북두칠성 뒤에 3억 별이 없다는 것이 밝혀졌어요. So, natagpuan po ito ng scientifico ngayon. Pero nakasulat sa Biblia, 3,500 years ang nakakalipas na may space na walang laman ng bituin. 예. 뿐만 아니라 여기 욥기 38장에 보면 또 이런 말씀이 있습니다. So, Job chapter 38 verse 4 to 5. 예. 여기 땅에 기초를 놓을 때 내가 어디 있었느냐? Sabi dito, nasaan ka nang ilagay ko ang mga pundasyon ng lupa? 예. 여기 하나님 말씀에 보면은 태양의 크기, 지구의 크기, 달의 크기를 하나님이 적절하게 만들어 놨어요. So, ang Diyos po ay nag-design ng tamang sukat ng buwan, tamang size ng daigdig at araw. 예. 뿐만 아니라 태양과 지구 사이의 거리를 하나님이 이렇게 정해놨습니다. Tapos, nag-design din po ang Diyos ng tamang layo magmula sa araw hanggang sa daigdig. 지금으로부터 1억 5천만 킬로 떨어져 있는 곳에 태양으로부터 1억 5천만 킬로미터 떨어진 곳에 지구가 있어요. So, magmula sa araw hanggang sa daigdig, yung layo ay 150 million kilometers. 좀 더 가까워지면 너무너무 더워서 사람이 살 수가 없어요. Kapag malapit po tayo sa araw, masusunog po tayo. 또 너무 멀면은 너무 추워서 사람이 살 수 없어요. Pag mapalayo po tayo sa araw, sobrang lamig, mamamatay tayo. 예.
생명체가 살할 수 있는 그 거리가 1억 5천만 킬로미터를 누가 정해놨을까요? Kaya yung 150 million kilometers para sa mabuhay isang tao, sino kaya mag-design? 하나님이 정해놨습니다. Ang Diyos po ang nag-design. 뿐만 아니라 하나님의 말씀에 보면은 이 땅 속에 불이 있다라고 말씀을 하고 있습니다. Tapos sinabi po sa Biblia, may apoy sa ilalim ng lupa. 여기 욥기 28장 5절 한번 읽어보겠습니다. So Job chapter 28 우리 verse 함께 5. 읽어보겠습니다. So basahin po natin ng sabay-sabay. Tungkol sa lupa, ang tinapay ay dito nanggaling, unit waring tinutukulap ng apoy sa ilalim. 예. 지면에는 식물을 내고요. 땅 속에는 불이 있습니다. So ang tinapay ay nanggagaling sa lupa, pero sa loob ng lupa may apoy. 예, 성경 3,500년 전에 하나님이 그렇게 말씀하셨어요. Sinabi ng Diyos 3,500 years ago. 여기 필리핀에도 땅 속에서 불이 나와가지고 화산이 터진 적이 있었지요. So dito po sa bansang Pilipinas ay sumabog po yung vulkan dahil sa apoy. 예, Tama po? 예, 땅 속을 계속하면은 굉장히 뜨거운 마그마가 나옵니다. So pag pumapasok po tayo sa ilalim ng lupa, so aabot po tayo sa apoy, yung pong tawag ng magma. 그래서 이 땅 속에 불이 있음으로 말미암아 씨앗을 심으면은 식물이 자라는 거예요. Kaya dahil po sa apoy sa lupa, pag naitanim po natin yung mga halaman, tumutubo po sila dahil sa init. 뿐만 아니라 이 땅 속에 불이 계속해서 회전은 막 빙글빙글 회전합니다. Tapos yung apoy sa loob ng lupa ay umiikot. 예, 이걸 하나님이 그렇게 만들어 놨어요. So ganun po yung disenyo ng Diyos. 뿐만 아니라 이 땅 속에 내핵이라고 가장 중앙에 있는 내핵이 계속해서 돕니다. Yung pinaka-sentro ng daigdig po ito ay may inner core. Yun po yung patuloy-tuloy yung mga nag-iikot ngayon. 이게 엄청나게 빨리 돌면서 자기장을 이렇게 만들어냅니다. So dahil sa napakabilis ng ikot niya, so meron po tayong mga magnetic field. 예, 그러면서 햇빛을 해로운 사람에게 해로운 햇빛을 완전히 이렇게 막아주는 거예요. So yung magnetic field ay ginagamit po ng Diyos para maprotektahan ng Diyos yung daigdig po ito magmula sa nakakapinsalang rays galing sa araw. 여기 땅 속에 불이 있음을 또 이게 영상을 하나 보겠습니다. So panoorin po natin isang video clips tungkol sa apoy sa lupa, ng lupa. 이렇게 신비한 그 땅 속에 아주 이런 불이 계속해서 돌면서 나무도 자라고 꽃도 자라고 이렇게 하는 겁니다. So dahil sa itong mga pag-ikot ng apoy sa loob ng lupa, so yung mga halaman puno ay tumutubo, lumalaki. 예. 여기에 또 창세기 1장 11절에 하나님이 씨 맺는 채소와 각기 종류로 씨 가진 열매 맺는 과목을 내라고 하나님이 그렇게 또 말씀하셨습니다. Yung sabi po dito ay nilikha ng Diyos yung mga halaman ayon po sa mga bawat uri na may binhi. 예. 사람들을 먹으라고 이렇게 꽃들이 채소라든지 곡식이라든지 열매를 하나님이 만들어 주셨어요. So para sa pagkain po natin. So nilikha ng Diyos yung mga prutas, yung mga prutas, yung mga gulay para sa atin. 예. 자, 또 보겠습니다. 여기에 하나님이 또 씨 맺는 채소와 또 이렇게 이제 열매를 하나님이 또 만드셨습니다. So
ibinigay ng Diyos sa atin yung mga prutas, yung mga bunga. 필리핀에 오니까 참으로 많은 과일들이 있더라고요. So nakikita ko po dito sa bansang Pilipinas, sobrang daming mga masasarap na prutas. 예, 너무 맛있었습니다. Sobrang sarap. 네, 아, 예, 예, 익숙치가 않아서, 익숙치가 않네요. 예, 우리가 이걸 이걸 어떻게 하죠? 네. 어? 복제를 합시다. 복제. 네, 또 보겠습니다. Okay po, tingnan po natin. Tuloy-tuloy. 예, 필리핀에서 제가 여기 처음 와가지고 하다 보니까 많이 떨리네요. So, kinakabahan po ako dahil first time po ako Bible seminar dito. 예, 여기에 하나님이 식물을 이렇게 지어 주셨는데요. So, nilikha ng Diyos yung mga halaman. 예, 자연 식물들을 통해서 하나님이 사람들에게 유익한 열매도 주시고 또 뿌리를 먹을 수 있도록 뭐 감자라든지 고구마라든지 그런 걸 또 주셨죠. So, para makaroon po tayo ng pagkain, so nanggagaling sa halaman, yung mga bunga, yung mga vegetables, yung mga ugat. 예, 뿐만 아니라 하나님이 수많은 꽃들을 하나님이 주셨는데요. Tapos, napakaraming mga bulaklak ay nilikha rin ng Diyos. 이제 영상 하나 보겠습니다. So, panoorin po natin isang video clip. 너무 아름답죠? Napakaganda, di ba? 예, 꽃을 보면서 기분 나빠하는 사람은 없을 겁니다. So walang tao na nagagalit habang tumitingin sa bulaklak. 예, 하나님이 꽃을 왜 만들어 놨을까요? So bakit nilikha ng Diyos yung bulaklak? 우리들 보라고 만들어 놨습니다. So para sa atin, para tumingin po tayo sa kanila. 예, 또 하나 또 배우겠습니다. So isa pa po. 욥기 12장 7절로 9절을 우리 함께 읽어보겠습니다. So Job chapter 12 verse 7 to 9, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit ngayon, tanungin mo ang mga hayop at tuturuan kanila. Ang mga ibon sa impapawid ang kanilang sasabihin sa iyo, o ang mga halaman sa lupa at tuturuan kanila. Ang mga ista sa dagat ay magpapahayag sa iyo.
Sinong hindi nakakaalam sa lahat ng mga ito na ang kamay ng Panginoon ang gumawa nito? 하나님께서 모든 짐승들에게 물어보라고 말씀하고 있어요. So sabi ng Diyos, tanungin mo yung mga hayop. 날아다니는 새와 물고기들에게 물어보라고 말씀하고 So 있습니다. tanungin mo yung mga ibon sa impapawid. Tanungin mo yung mga isda sa dagat. 예, 그들을 누가 먹이고 키우는지를 물어보라고 말씀하고 Tanungin 있습니다. mo sila kung sino ang nagpapalaki sa kanila. 여기에 집에서 키우는 이 새가 있더라고요. So meron pong mga ibon sa inaalagaan sa bahay. 여기 집에서 키우는 새는 누가 키울까요? So sino po nag-aalaga sa kanila sa bahay? 예, 바로 여기에 그 새를 키우는 주인이 있어요. So meron pong may-ari na nag-aalaga sa kanila. 예, 이 새를 키우는데도 물도 줘야 되고 먹이도 줘야 되고 또 선풍기도 이렇게 쐬어줘야 됩니다. So para mabuhay po sila sa bahay, kailangan pagkain, tubig, kailangan din electric fan para sa kanila. 예, 새를 키우는 주인이 있어요. So may may-ari sa kanila. 예, 여기에 그러면 하늘에 나는 수많은 새들은 누가 먹이고 키울까요? So may tanong po ako, yung mga ibon na mabilang sa himpapawid, sino po ang nagpapalaki sa kanila? 하늘에 나는 수많은 새들도 먹이고 키우는 주인이 있겠지요. So meron pong may-ari na nag-aalaga sa lahat ng mga ibon. 여기에 또 물고기 어항 속에 물고기가 있습니다. So meron din pong isang isda sa aquarium. 예, 여기에 물고기를 키우는 사람이 있지요. Kaya meron pong isang tao na nag-aalaga sa isda. 그 바닷속에 사는 물고기는 그럼 누가 키울까요? May ang tanong, sino po ang nag-aalaga ng lahat ng mga isda sa dagat? 이 넓은 바다에 수많은 물고기가 있는데 그것을 누가 먹이고 키울까요? So napakaraming mga isda sa sobrang lawak na dagat, sino kaya nag-aalaga sa kanila? 자기들이 알아서 먹고 사는 게 아닙니다. Sila ang gumagawa ng paraan para mabuhay. 집에서 키우는 물고기는 주인이 먹이를 줍니다. Yung para sa mga isda sa bahay, ang may-ari ang nagbibigay ng pagkain. 근데 바다에서 사는 이 물고기들은 하나님이 먹이시고 키우시는 겁니다. Pero para sa mga isda sa dagat, ang Diyos po ang nagbibigay ng pagkain para sa kanila. 여기 어항 속에 물고기를 키우는데도 20가지의 조건이 필요합니다. Sabi po nila, para mabuhay yung isang isda sa loob ng aquarium, kailangan daw 20 na yung mga condition kailangan daw. 예, 물이 있어야지요. Tubig kailangan, 산소도 넣어줘야지요. mga oxygen kailangan, 불도 때로는 켜줘야지요. kailangan din po yung ilaw, 또 물도 이렇게 또 갈아줘야 됩니다. kailangan din po yung palitan yung tubig. 물고기가 살기 위해서는 또 주인이 때에 따라서 하루에 한 번씩 물고기 먹이를 줘야 돼요. Tapos isang beses, isang araw, kailangan bigyan sila ng pagkain. 예, 이 어항 속에 있는 물고기 한 달 동안 주인이 안 키우면 어떻게 될까요? Kapag pinabayaan po sila yung isda sa aquarium, kapag pinabayaan po sila ng mayari sa loob ng isang buwan, anong mangyari? 먹이도 안 주고 물도 안 갈아주고 하면 어떻게 될까요? So walang sino mang nagbibigay ng pagkain, hindi pinapalitan yung tubig, anong mangyayari? 죽겠지요? Patay. 예, 맞습니다. Tama po. 예, 그런데 바닷속에 있는 물고기들도 때에 따라서 먹이를 주는 분이 있어요. Ganon din po yung mga isda sa dagat, meron pong nagbibigay ng pagkain para sa kanila. 누구일까요? Sino po? Sino po yun? 하나님이십니다. Ang Diyos po. 여기 넓은 바다에 사람보다도 버스보다도 더 큰 물고기가 있어요. So doon po sa dagat, meron pong pinakamalaking isda, mas malaki siya kaysa boss. 비행기처럼 큰 물고기가 있어요. Kasing laki ng eroplano. 예, 그 한번 보겠습니다. Tingnan po natin. The blue whale, the largest animal ever to have lived. She's as long as an 18-wheeler, with a heart as big as a car, and a tongue that weighs as much as an elephant.
Just this year, she swum far enough to have circumnavigated the globe. All in search of this. Krill. One of the most important species in the marine food chain. With each monumental gulp, she takes in enough water and krill to fill a school bus. Her tongue forces the water back out through the bristly plates on her jaw, trapping up to 2 million krill. 그 엄청난 이 대왕 고래라는 물고기는 사람이 키울 수가 없습니다. Yung itong whale, tawag po yung king whale, hindi po ito kaya ng alagaan ng tao. 그 넓은 바다에 있는 물고기는 사람이 키울 수가 없습니다. So, yung mga isda sa malawak na dagat, hindi po kayang alagaan ng tao. 누군가는 먹여주고 키워줘야 됩니다. So, pero kailangan po, so binigyan sila ng pagkain. 집에서는 이 조그마한 물고기들은 사람이 이렇게 이제 키우죠. Yung mga maliliit na isda sa bahay, so inaalagaan po sila ng tao. 예, 여기는 이 사람은 물고기가 애완견처럼 애완 물고기입니다. Ito po yung parang pet fish sa kanya. 이 사람은 물고기를 너무나 사랑해서 물속에 들어가면서 먹이를 하나씩 나눠주는 겁니다. Dahil sobrang minamahal po niya yung isda, gusto niya maglaro sa isda sa tubig. 예, 하나님이 우리를 너무나 사랑해서 사람의 모습으로 오신 분이 또 계십니다. So, mahal na mahal po tayo ng Diyos, kaya meron pong isang pumarito sa mundong ito. 예, 그분이 바로 예수님이시거든요. Siya po ay si Hesus Kristo. 예, 우리를 사랑하셔서 예수님이 이 땅에 오셨어요. So, pumarito si Jesus sa mundong ito dahil minahal niya po tayo. 예, 이렇게 물고기를 사랑해서 물속에 들어온 것과 같이 Kagaya ng isang tao pumasok sa tubig dahil minahal niya yung isda. 예, 하나님이 우리를 사랑하셔서 사람으로 오신 분이 계신데 그분이 예수님이에요. So, ganun din po si Hesus Kristo ay nagbihis ng katawan, laman ng katawan dahil minamahal po niya tayo. 또 세상에는 이 육지에 수많은 짐승들이 있지요. Tapos sa mundong ito, sa lupa, sobrang daming mga hayop. 예, 여기에 코끼리라든지 곰이라든지 사자라든지 호랑이 수많은 짐승들은 과연 누가 먹이고 키울까요? Yung elepante, yung mga oso, leon, tigre, sino kaya nag-alaga sa kanila? 알아봐야 됩니다. Tingnan po natin. 바로 누구냐? 바로 하나님이십니다. So, ang Diyos po ang nag-alaga sa kanila. 그래서 하나님이 모든 짐승들에게 물어보라고 말씀하고 있습니다. Kaya sabi ng Diyos sa atin, tanungin mo yung mga hayop. 예, 공중의 새에게 물고기에게 물어보라고 말씀하고 있습니다. Tanungin mo yung mga isda sa himpapawid, yung mga isda sa dagat, yung mga ibon sa himpapawid. 그들을 먹이고 키우신 분이 누군지 물어보라고 말씀하고 있습니다. Tanungin mo sila kung sino ang nag-aalaga sa kanila. 예, 여기 한국에는 지금 추운 겨울에서 하늘에서 눈이 내리고 있습니다. Sa Korea po, ngayon, winter season, may snow po kami. 하늘에서 하얀 눈이 내리는데 그 눈송이 하나하나마다 전부 다 육각형을 띠고 있습니다. So, lahat po ng mga snow galing sa langit, so bawat isa sa kanila ay hugis po sila ng six angle. 우리 보기에는 다 똑같은 눈송이인 것 같은데 전부 다 그 눈송이 하나하나가 다 달라요. Sa mata natin, pare-parehas po sila. Pero lahat po sila ay may design na six angle, iba-iba yung design. 예, 여기 한번 보겠습니다. Tingnan po natin. 알아내고자 하는 사람에게만 나타나는 보물이 있지 않을까요? 예, 물론 있습니다. 그것은 금은 보석보다도 값진 것들입니다. 눈송이입니다. 여기 참 보화가 있습니다. 조그마한 눈송이의 신비 가운데 깊이 감추인 보화. 우리의 하나님을 아는 지혜의 보화가 있습니다.
산등성이에는 얼마나 많은 눈송이가 있을까요? 사람은 그 수요조차 알 수 없습니다. 하나님은 그것을 아무 모양 없는 한 덩어리로 만드실 수도 있었겠지만 눈송이 하나하나를 신비롭게 만드셨습니다. 모두가 완전하고 모두 같은 육각형으로 되어 있으면서도 모두 다르게 만드셨습니다. 하나님은 이같이 아주 작은 하찮은 것에도 커다란 관심을 두신다는 것을 사람에게 알려주고 계십니다. 하나님께서 사람을 돌보시지 않고 어떻게 도와주실 수 있을까요? 신비하게 만들어졌어요. So kaya sa bawat kristal ng snow, so napakaganda yung design. 사람이 그렇게 만들 수 없습니다. So hindi po kaya itong magawa ng tao. 성경에 많은 역사적인 과학적인 증거가 있는데요. Kaya marami po tayong ebidensya, yung science evidence. 그게 이제 영상을 한번 보겠습니다. So tingnan po natin sa panoorin po natin. Before space, science was developed. Some people regarded the Bible as mythology. However, today, science proves that the Bible is true. 3,500 years ago, the concept of the universe in the Bronze Age was far from the truth. Ancient Indians' concept of the universe. Ancient Sumerians' concept of the universe. The ancient people could not even imagine that the earth is suspended in space. However, in the book of Job, written 3,500 years ago, in the same Bronze Age, the knowledge of modern astronomy was already recorded. He suspends the earth over nothing. The Bible depicts the earth as if it took a picture from a satellite. The book of Job was written 3,500 years ago in the Bronze Age. To our surprise, the knowledge of modern astronomy was recorded in the book of Job, written in the Bronze Age. In this modern age, it is common knowledge that the earth floats in space. But was it also common knowledge in the Bronze Age? Until 1687, when Isaac Newton discovered the law of universal gravitation and proved that the earth floats in space. People did not believe the words of the Bible. The earth is suspended over nothing. However, as science develops, it proves that the records of the Bible are true. The Bible also recorded the revolution of the sun 3,000 years ago. Which is like a bridegroom coming forth from his pavilion, like a champion rejoicing to run his course. It rises at one end of the heavens and makes its circuit to the other. However, it is in the 20th century that mankind discovered that the sun revolves around the center of a galaxy. The sun revolves at a speed of about 250 kilometers per second. Through the development of science, it is proven that the Bible is true. 3,500 years ago, the Bible correctly described the inside of the earth. The earth, from which food comes, is transformed below as by fire. It is a basic understanding of earth science that there is a burning lake of fire below the ground where we stand. However, until 19th century, people regarded God's words that there is a lake of fire in the earth as nonsense.
It is because the inner structure of the earth was discovered during the 20th century. Thus, modern science proves that the Bible is true. 3,500 years ago, no one knew about the cycle of water. However, in the Bible written 3,500 years ago, the water cycle was recorded. He draws up the drops of water, which distill as rain to the streams. The clouds pour down their moisture, and abundant showers fall on mankind. There are 3 stages of the water cycle: evaporation, condensation, and precipitation. Millions of tons of water is evaporated by solar energy from the surfaces of the oceans and rivers. When these vapors are condensed, they become clouds. And when the vapors and clouds collide with each other and become drops of water, it rains. The cycle of water was not known until 16th and 17th centuries, when Pierre Perrault and Edmund Marriott discovered it through experiments. It is also proven through science that the Bible is true. Through science, great scientists in history were absolutely convinced that God exists and that the Bible is true. God, who is good, created the universe orderly for us. The most beautiful system of the sun, planets, and comets could only proceed from the counsel and dominion of an intelligent and powerful being. And on account of his dominion, he is wont to be called Lord God. Scientific discoveries reveal a universe that fits religious views. Thus, the Bible is true in the aspect of science and even surpasses modern science. Almighty has sufficiently demonstrated his greatness in both the scriptures and science. The problem is not a deficiency on God's part, but rather a dimness on ours. We must believe the Bible because it is the only book that can lead us to salvation. 이 영상을 통해서 성경이 과학적으로 계속해서 증명되고 있습니다. So sinasabi po ng itong video clip kanina, nagpapatotoo na Biblia ay napatunayan ng science sa ating panahon. 또 이렇게 정리할 수 있습니다. 여기 함께 읽어보겠습니다. So, basahin po natin itong talata 3:1. Sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo, subalit ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. 집이 있으면 그 집을 만든 이가 있습니다. Sa bawat bahay, mayroon pong nagtayo. 옷이 있으면 옷을 지은 이가 있지요. So, yung sa lahat ng suot, meron pong gumawa. 그와 같이 만물을 지으신 이는 하나님이라고 말씀하고 있습니다. So, ganun po, lahat ng mga bagay sa mundong ito, so ang Diyos ang gumawa. 그래서 하나님이 없다라고 핑계할 수가 없어요. Kaya hindi po natin masasabi na walang Diyos. 여기다 함께 읽어보겠습니다. So, Roma chapter 1 verse 20, basahin po natin ito. Mula pa ng likhain ng salibutan, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos.
Bagamat hindi nakikita ay naunawaan na nakita sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa upang wala silang may dadahilan. 예, 천지 만물을 통해서 하나님이 계심을 증거하고 있기 때문에 하나님이 없다라는 핑계를 할 수가 없습니다. So dahil sinasabi ipinapakita ng Diyos yung kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang mga ginawa, wala po tayong anumang may dadahilan. 예, 잠시 이렇게 가락지를 껴보겠습니다. So mag-stretching po tayo saglit. 운동을 해보겠습니다. 가락가락 껴서 뒤로 쭉 이렇게 보셔요. Sa taas, 따라서 했어요. 자 이쪽으로. sa kanan, kaliwa, 예, 자 오른쪽으로. kanan, 왼쪽으로. kanan, kabila, galawang kanan. 자 이렇게 어깨를 좀 돌려보셔요. So mag-stretching po tayo. 반대로도 돌려보셔요. So baliktad. 자 박수를 한번 쳐보겠습니다. So palakpakan po natin. 예. 자 하나 빼기 박수입니다. So yung ito po yung parang game, -1 clapping, -1 clapping. 예. 셋 하면은 두 번만 치는 겁니다. Pag sinabi ko 3, 예. dalawa lang clapping. 예. 넷 하면은 이제 세 번만 치는 Pag 겁니다. sinabi ko 4, 3 times lang. 한번 해보겠습니다. So itry natin. 예. 셋. 3, 예. 자 그러면 넷. 4, 예. 둘. 2. 다시 해보겠습니다. 다시 해보겠습니다. Again. 예. 자 다섯. 5, 셋. 3, 둘. 2, 하나. 1. 예. 아, -1. 마이너스 원. 예. 내일은 더 잘할 겁니다. So ulitin po natin bukas again. 자 이제 또 하나가 한 가지 더 배우겠습니다. So isang bagay po, pag-aralan po natin, isa pa. 예. 세상에서 가장 존귀한 존재가 바로 사람입니다. So yung pinakamahalaga sa buong mundo ay ang tao. 하나님이 지으신 피조물 중에 하나님의 형상대로 지으신 분은 사람밖에 없습니다. Sa lahat ng mga nilikha ng Diyos, tao lamang ang nilikha niya ayon sa kanyang sariling larawan. 해와 달과 별들, 나무나 꽃들은 전부 다 사람을 위해서 지었어요. Yung mga araw, buwan, yung mga hayop, bulaglag ay ginawa ng Diyos para sa tao. 나무나 물고기도 그 새나 물고기도 사람을 위해서 지었습니다. Yung mga ibon, isda, nilikha niya para sa tao. 수많은 짐승들도 사람을 위해서 하나님이 만들었습니다. So lahat uri ng mga hayop ay nilikha ng Diyos para sa tao. 예. 하나님이 만드신 이 존재 중에 영적인 존재가 있는데 바로 사람입니다. Pero tao lamang po may espiritu ayon sa larawan ng Diyos. 예. 하나님과 똑같이 사람을 지었어요. Kaya nilikha niya ang tao ayon sa kanyang kawangis. 여기 창세기 1장 27절 읽어보겠습니다. Genesis chapter 1 verse 27, basahin po natin ito. Kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang. Sila ay kanyang nilalang na lalaki at babae. 하나님이 사람을 아주 존귀하게 만들었습니다. So nilikha ng Diyos sa taong isang napakahalaga. 예. 사람은 하나님을 닮은 게 있어요. So sa lahat ng tao, so meron po tayong kawangis ng Diyos. 하나님과 똑같은 것이 있어요. So meron po tayong kamukha ng Diyos. 바로 내 속에 들어있는 영입니다. 영. So walang iba, spirito po sa loob natin. 하나님이 지으신 것 중에 영원히 사는 게 있습니다. Kaya sa mga nilikha ng Diyos, meron pong nabubuhay magpakailanman. 예, 해와 달과 별들도 언젠가는 그것이 다 패해집니다.
Yung araw, buwan, between ay mawala. 네, 물고기나 짐승들도 새들도 죽으면 끝이 납니다. Yung mga ibon, yung mga isda ay pag namatay na, mawala. 근데 사람은 영원히 살 수 있도록 영혼이라는 걸 불어 넣어놨어요. Pero para sa ating mga tao, ibinigay ng Diyos yung Espiritu para mabuhay po tayong magpakailanman. 사람은 하나님을 닮았어요. So kamukha tayo ng Diyos. 여기 딸이 엄마를 닮았지요. Yung anak na babae, kamukha ng mama niya. 예, 여기 아들이 아빠를 닮았어요. Yung anak, yung batang lalaki, kamukha ng papa niya. 똑같죠? So kamukha, tama po? 예, 사람은 하나님을 닮았습니다. Ang tao po ay kamukha ng Diyos. 예, 하나님이 사람을 흙으로 사람의 몸을 만들었어요. Yung ating katawan ay ginawa ng Diyos galing sa alabok ng lupa. 하나님이 맨 처음에 흙으로 사람을 지은 사람이 바로 태초에 한 사람 아담입니다. Kaya yung pinakaunang taong nilikha niya galing sa alabok ay si Adan. 예, 하나님이 아담을 흙으로 몸을 지으시고 그 속에 영혼을 불어 넣어 주셨어요. So nung nilikha ng Diyos yung ang tao, so binigyan siya ng hininga ng buhay. 예, 그래서 사람이 이렇게 살아서 움직입니다. Kaya ang tao po ay gumagalaw. 예, 내 속에 눈에는 보이지 않지만은 내 속에 하나님의 형상을 닮은 영혼이라는 게 있습니다. Kahit hindi po siya nakikita sa ating mata, pero meron po tayong espiritu sa loob ng ating katawan. 내 속에 하나님을 닮은 영혼이 있음으로 말미암아 하나님과 똑같은 성질이 있습니다. So dahil po sa ating espiritu sa loob ng itong katawan, so meron din po tayong parehong katangian ng Diyos. 이 영이 있고 혼이 있고 몸이 이렇게 있습니다. So isang tao po ay binubuo ng katawan, kaluluwa, espiritu. 예, 이 몸은 식욕, 정욕, 명욕이라는 게 있어요. Yung ating katawan po ay naghahanap ng pagkain, naghahanap ng mga sikat. 또 혼이 있음으로 말미암아 지식, 감정, 의지라는 게 있습니다. So yung ating kaluluwa ay naghahanap ng pag-ibig, kaalaman sa kayong mga ideya. 예, 그 사랑이라는 것도 있지요. So naghahanap din po siya ng pag-ibig. 근데 내 속에 영은 이게 하나님을 닮았어요. 하나님과 똑같이 닮았습니다. Pero yung espiritu sa loob ng ating katawan ay kamukha ng Diyos, kawangis ng Diyos. 예, 사람은 짐승들에게 없는 종교라는 게 있습니다. Kaya sa lahat ng tao po may religion. Ito po ay wala sa mga hayop. 소라든지 강아지라든지 염소라든지 그런 건 종교가 없지요. So yung mga baka, yung mga aso, yung mga unggoy, hindi sila marunong manalangin, magdasal. 짐승들은 영이 없기 때문에 종교가 없어요. Dahil yung mga hayop po, wala po silang espiritu, kaya wala po silang anumang pusong relihiyoso. 이 종교라는 것은 사람이 하나님을 찾는 데서 종교라는 게 나온 겁니다. Pero lahat uri ng mga relihiyon sa mundong ito ay galing sa puso po natin na naghahanap sa Diyos. 그리고 사람은 양심이라는 게 있어요. Tapos, meron po tayong konsensya. 예, 죄를 지으면 두려운 마음이 생깁니다. Kapag nakasala po tayo, takot po tayo. 죄가 있으면 편치가 않습니다. Kung may kasalanan, hindi masarap yung puso. 지은 죄가 해결이 돼야 사람은 행복해요. So hanggang matapos yung hanggang mabayaran yung ating kasalanan, hindi po tayo masaya. 하나님은 죄가 없고 깨끗하고 거룩하신 분입니다. Ang Diyos po ay walang kasalanan, banal, malinis. 사람도 양심이라는 게 있어서 죄가 용서되고 죄를 다 사함 받았을 때 행복한 거예요. Dahil po sa itong konsensya na nasa atin, hanggang matapos yung ating kasalanan, hanggang mapatawa yung ating kasalanan, hindi po tayo masaya. 하나님은 영원히 사시는 분입니다. Ang Diyos po ay nabubuhay magpakailanman. 사람도 영원히 살고 싶은 마음이 있어요. Kaya meron po tayong hangarin na mabuhay magpakailanman din. 예.
근데 이 세상에서 영원히 사는 게 아니에요. Pero yung buhay na walang hanggan, hindi dito sa lupa. 예, 여기 집이 막 지진이 나가지고 무너지면은 우리가 이사를 가잖아요. Kapag nasisira po yung bahay dito, pag dahil sa mga lindol, lumilipat po tayo sa ibang bahay. 예, 사람도 점점점 나이가 들면 점점점 이 몸이라는 집이 무너집니다. Ganun din po yung ating katawan, isang bahay po ito. Kapag matanda na, nasisira po yung itong katawan. 이제 머리는 백발이 되고 손발은 막 이렇게 떨립니다. Yung buhok po ay nagiging puti, tapos yung kamay ay nanginginik. 그리고 허리는 이제 구부러집니다. Tapos nakabaluktot yung baywang. 귀가 어두워지고 눈이 보이지 않습니다. Mahina yung pandinig, malabo yung mata. 그 이도 빠집니다. Nawala yung ipin. 그러면 내 속에 있는 영혼이 나 여기 못 살겠다. Kung gano'n, sinasabi ng Espiritu sa loob, ay mahirap mabuhay dito. 그 내 속에 있는 영혼이 이제 쑥 이사를 가는 거예요. Kaya lilipat siya. 영원히 사는 곳으로 이사를 가는 겁니다. Patungo sa bahay na mananatili magpakailanman sa langit. 예, 여기 같이 읽어보겠습니다. Basahin po natin dito, 3, 2, 1. At pagkatapos na masira ng ganito ang aking balat, gayon may makikita ko ang Diyos sa aking laman. 예, 어느 날 내가 죽습니다. Balang araw, mamamatay ako. 죽으면 이제 내 몸은 썩기 시작을 해요. Pag namatay na, yung ating katawan ay mabubulok. 그럼 내 속에 들어있는 영혼이 쑥 빠져나가는 겁니다. Kung gano'n, yung espiritu po natin ay umaalis. 예, 그래서 육체 밖에서 몸 밖에서 하나님을 보게 돼 있어요. Kaya sabi niya, doon sa labas ng katawan, makikita ang Diyos. 예, 여기 하나님이 말씀하십니다. Sabi dito ng Diyos, 예, 함께 읽어볼까요? basahin din po natin ito. Ikaw ay magalak o binata sa inyong kabataan at pasayahin ka ng inyong puso sa mga araw ng inyong kabataan. Lumakat ka sa mga lakat ng inyong puso at sa paningin ng inyong mga mata. Unid, alamin mo na dahil sa lahat ng mga bagay na ito, dadalhin ka ng Diyos sa paghukom. 예, 왜 죽음이 무섭냐? 하나님을 만나기 때문에 무섭습니다. So, bakit natatakot po tayo sa kamatayan? Dahil harap po tayo sa Diyos. 하나님을 만나면 심판을 받기 때문에 그렇습니다. Dahil pag humarap po tayo sa Diyos, hahatulan tayo ng Diyos. 이 육신은 땅 속으로 Yung 들어가지만은 ating katawan ay ililibing sa lupa. 내 속에 들어있는 영혼은 쑥 빠져나와서 하나님 곁으로 가요. Pero yung ating spirito ay lalabas sa katawan at haharap sa hukuman ng Diyos. 예, 전도서 3장 11절 여기를 또 한번 읽어보겠습니다. Ecclesiastes chapter 3 verse 11, basahin din po natin ito. Ginawa niya ang bawat bagay na maganda sa kapanahunan yon. Inilagay rin niya ang walang hanggan sa kaisipan ng tao. Gayon may hindi niya malalaman ang ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. 예, 여기 사람에게 영원히 살고 싶은 마음이 있어요. Kaya sabi po dito, meron po tayong sa ating isip, meron pong walang hanggan. 이 세상에 살 동안은 하나님이 어디 있어 하죠. Kaya sabi po nila, nasaan ang Diyos? Walang Diyos. 예, 이게 물고기는 평생에 물속에 살면서 하늘을 나는 새들을 볼 수 없습니다. Yung isda po, habang nabuhay po sila sa tubig, hindi po sila nakakita ng isda sa langit. 이 물속에 사는 물고기들은 코끼리가 어디 있어, 사자가 어디 있어 그러지요. Kaya sinasabi po ng mga isda, nasaan yung elepante, nasaan yung mga leon. 예, 산에서 사는 짐승들은 또 물속이라는 세상을 못 보지요. Tapos yung mga hayop na sa bundok, wala po silang idea tungkol sa mga buhay ng isda sa tubig. 근데 사람은 물속에 있다라는 거 압니다. Pero ang tao po ay nakakaalam na may isda sa tubig. 하늘이 있다라는 것도 알죠. Alam din po natin may langit. 짐승들이 사는 육지라는 세상이 있다는 것도 압니다. Alam din po natin may lupa kung saan yung mga hayop ay nabubuhay. 이 성경을 조금만 배워보면은 하나님이 계시다라는 걸 믿게 됩니다. Kaya kung pag-aralan po natin ng konti yung Biblia, makilala po natin ang Diyos. 당장 눈에 보이지 않기 때문에 천국과 지옥이 어디 있어라고 하지만은 Kahit may nagsasabi na nasaan ang Diyos, nasaan ang langit, nasaan ang imperyo, dahil hindi po ito nakikita sa kanilang mata. 죽으면 아무것도 없다라고 얘기하기도 합니다. Sabi po nila, pag namatay na, wala na, tapos na.
이 세상이 전부야 하면서 삽니다. Sabi po nila hanggang sa kamatayan lang yung buhay natin sa lupang ito. 그러면서 돈이 최고야. Sabi po nila pera, pera, pera yung kailangan ko. 예, 노는 게 최고야. Mag-enjoy lang tayo sa buhay. 예, 그러면서 좋은 집을 짓고, Nagtatayo sila ng magagandang bahay. 예, 그러면서 좋은 차를 사고, Bumibili sila ng magagandang kotse. 예, 그렇게 그것이 죽으면 끝이라고 생각하고 그렇게 삽니다. Akala po niya, yun ang maganda sa kanilang buhay. 예, 그런데 어느 날 사고가 날 수 있어요. Pero isang araw, binangga siya ng sasakyan. 여기 영상을 한번 볼게요. Panoorin po natin isang video clip. 공항대로 화단으로 꾸며진 왼편 중앙선 분리대 경계석에서 고래문신을 들었더니 갑자기 승용차 한 대가 반대편 차선으로 넘어옵니다. 그리고는 마주오던 SUV 차량과 부딪힙니다. 2차 사고 충격으로 옆 차선으로 밀려난 이번에는 승합차와 또다시 부딪히더니 한 바퀴를 돕니다. 그 순간 사고 충격을 이기지 못한 승용차가 두부 자르듯 두동강이 나고 맙니다. 이렇게 갑자기 사고가 나면 언젠간 죽습니다. So, mari po ganitong mangyari sa atin at mamatay. 그러면 내 속에 들어있는 영혼이 쑥 빠져나갑니다. So, kung gano'n, yung spirito po sa loob natin ay lumalabas. 예, 이 영상을 또 하나 보겠습니다. So, panoorin po natin. 이건 안전벨트 광고입니다. Ito po yung isang campaign promotion tungkol sa safety belt. Safety belt. 벨트를 매지 않은 사람은 죽었어요. Yung mga hindi safety belt, seat belt, patay na. 예, 그러면서 영혼이 쑥 빠져나갑니다. So kaya lumabas na yung spirito. 그러면은 저기 또 안 나오네. 그러면은 이제 하나님이 데리러 옵니다. So tapos dinadala po siya ng Diyos. Dinadala po siya ng anghel. 영혼을 이제 하나님 곁으로 이렇게 이제 데리고 갑니다. Kaya so dinadala po siya sa harap ng Diyos. 예, 여기에 하나님 앞에 누구든지 서게 돼 있어요. Kaya lahat po ay haharap dito. 네. 그러면 이제 육신은 죽어서 이제 장례를 치르게 됩니다. Kaya yung ating katawan ay dadaan sa mga pagbuburol, paglilibing. 네. 그럼 이제 손님들이 이제 오겠지요. Kaya maraming mga bisita pumupunta sa bahay. 근데 내 영혼은 이제 하나님 곁으로 가게 되는 겁니다. Pero yung espiritu po natin ay wala po doon. So umarap sa Diyos. 이제 하나님 앞에 서게 돼요. Kaya nasa harap ng Diyos. 그럼 이제 하나님 앞에 심판을 받는 겁니다. Kaya doon po hahatulan po tayo ng Diyos. 이 세상에서 살면서 이렇게 이제 서로 싸우고 또 남의 것을 따먹기도 하고 그러면서 음란한 죄도 짓는 경우도 있지요. So lahat po ng mga kasalanan, ginawa po natin kasalanan, nag-away, nagnakaw, tumitingin sa malaswang mga pornography, lahat po ng kasalanan. 그리고 부모님에게 대들기도 하겠지요. So sumasagot sa magulang, nagagalit. 그러면서 또 때리기도 합니다. So yung mga sinusuntok. 네, 그
그 모든 죄에 대해서 하나님 앞에 심판을 받는 겁니다. So sa lahat ng mga ginawa po nating kasalanan ay hahatulan tayo ng Diyos. 이 말씀에도 너희 죄가 하나님 앞에 다 가 있다라고 말씀하고 있습니다. Kaya sinasabi sa Biblia, lahat po ng ating mga nagawang kasalanan ay nandoon na sa harapan ng Diyos. 네, 그거에 대해서 심판을 받는 거예요. Kaya may pakuhukom, may parusa doon. 여기 영상 하나 보겠습니다. So pandirin po natin isang According to a video. Gallup poll, as many as 12 million people in the United States alone claim to have had a near-death experience. Countless books and articles have been written about the phenomena. The stories seem too incredible to be true, and yet many hold to them as proof that death is not the end, that in fact, it may be a new beginning. The story of Daniel Brinkley's near-death experience is a case in point, and it is so fantastic that it's best told by the man himself. There was a sound of chimes as this tunnel moved and surrounded me. And then all of a sudden, there was no crying Sandy. There was no paramedics working on me. There was only me and that beautiful tunnel. I looked ahead into the darkness. There was a light up there, and I began to move toward it as quickly as possible. I was moving without legs at a high rate of speed. Ahead, the light became brighter and brighter until it overtook the darkness, and it left me standing in a paradise of brilliant light. It was the brightest light I'd ever seen, but it was also soothing to my eyes. I saw that I was standing next to my bed, and it seemed impossible because I had been dying just moments before. Then I saw Beverly, my wife, sitting in the chair opposite me on the other side of the bed, and I tried to talk to her. Everything's okay. I'm okay. I'm here. We can go. But she acted like she couldn't see me or hear me. So I yelled and screamed at her. Honey, can you hear me? Nothing happened. Here I was feeling like I was more alive than I'd ever felt in my life, and she ignored me as if I wasn't there. And then I heard voices calling me from outside the room. These people outside the room were saying, "Hurry up, come with us. We've been waiting for you a long time." Who are you? I kept asking them who they were, but they were getting very insistent that I had to come with them. So I left, assuming that they were taking me to have my operation. I followed these people who had surrounded me, were leading me into this ever-thickening fog and darkness. I became very afraid, but they insisted that I just go a little bit further into this encircling darkness. They started to push and pull at me, yelling and screaming at me, and I fought back as hard as I could. There were dozens of them, maybe hundreds or thousands. I couldn't tell because it was so dark. To my horror and disgust, they were tearing me apart, gnawing and clawing at me, consuming me. They were laughing and taunting me, and the more they hurt me, the better they liked it. The message of the near-death experience is that there is something there other than our physical reality. There is a spiritual realm. 제가 이 필리핀에 오기 전에도 교회에서 한 분이 돌아가셨습니다. So bago po pumunta kami dito sa Philippines, meron pong isang namatay sa church namin. 네, 그분 장례를 치르고 왔어요. So gumawa po kami ng mga funeral service para sa kanya. 몇 개월 전에만 해도 너무나 건강한 분이셨습니다. So sobrang malakas po siya kahit ilang buwan na ang nakakalipas. 네, 그런데 갑자기 큰 병에 갑자기 드러나서 암에 걸려가지고 갑자기 돌아가셨어요. Pero bigla po siya namatay dahil sa cancer. 근데 그분은 하나님 만날 준비를 했습니다. Pero handa po siya humarap sa Diyos. 돌아가실 때 너무 편안하게 돌아가셨어요. So napaka-payapa siyang namatay. 이 성경을 통해서 준비를 했기 때문에 그렇습니다. Dahil nakahanda na po siya sa pamagitan ng Biblia po ito. 예, 여기 하나님이 말씀하십니다. Sinasabi ng Diyos dito. 생명책에 기록되지 못한 자들은 불못에 던지우드리라. Ang sino mang hindi natakpuan nakasulat sa aklat ng buhay ay itinatapon sa lawa ng apoy. 이 성경책에 있는 것과 같이 하나님 곁에 구원받은 사람들의 생명책이 있습니다. So kagaya ng sinabi ng Biblia, so meron pong aklat ng buhay
kung saan nakasulat po yung kanilang pangalan sa harapan ng Diyos. 비록 내가 이 세상에서 죄를 지었다 할지라도 그 죄를 다 용서받은 사람은 생명책에 내 이름이 기록이 돼 있다라고 말씀하고 있습니다. Kahit marami tayong kahit marami po yung ating kasalanan, pero yung pangalan po ng mga taong napatawa yung kanilang kasalanan ay nakasulat doon sa aklat ng buhay. 근데 생명책에 기록되지 못한 사람은 불못에 던지운다는 말씀입니다. Pero yung mga hindi natakpuan sa aklat ng buhay ay itatapon sa lawa ng apoy. 예, 하나님께서 또 말씀하십니다. 사람이 거듭나야 된다라고 말씀하고 있습니다. Sinasabi ng Biblia, so dapat maipanganak na muli. 예, 거듭나면 영원한 천국에 들어가요. Kung maipanganak na muli isang tao, mapupunta sa langit. 예. 근데 거듭나지 않으면 영원한 불못의 지옥에 들어간다라고 말씀하고 있습니다. Pero kung hindi po siya maipanganak na muli, pupunta siya sa walang hanggang kapahamakan sa impyerno. 예. 여기 거듭나지 못한 사람은 이렇게 불못에 던지우는 겁니다. Kaya itatapon siya ganito sa lawa ng apoy kung hindi po siya naipanganak na muli. 예. 그래서 이 성경 속에 정말 하나님이 살아계신과 또 영생을 얻어야 된다라고 말씀하고 있습니다. Kaya sinasabi ng Diyos dito sa Biblia na nabubuhay ang Diyos talaga tapos isang tao ay dapat maipanganak na muli. 사람이 죽으면 끝이 아닙니다. Kamatayan po, hindi po yan katapusan sa ating buhay. 누구든지 하나님을 만나게 돼 있습니다. Kaya lahat po tayo ay haharap sa Diyos. 내가 죽으면 영원히 사는 곳으로 가야 돼요. Kaya kapag namatay na po tayo, lilipat po tayo sa walang hanggang bahay. 예, 천국이라는 집이 있고요. Meron pong bahay na tinatawag na langit. 저 지옥이라는 집이 있어요. Meron din pong bahay na tinatawag na impyerno. 이 자리에 어떤 분은 영원한 천국에 가는 분도 있을 겁니다. So ilan po dito ay mapupunta sa buhay na walang hanggang sa langit. 근데 어떤 분은 구원받지 못하고 지옥에 가는 분도 있을 거예요. Pero meron din po dito na mapupunta sa impyerno dahil hindi pa ligtas. 결코 지옥에 가서는 안 됩니다. Kaya hindi pwede mapunta kayo sa impyerno. 이번에 천국 가는 그 방법을 알려줄 겁니다. Kaya sa itong pagkakataon, ituturo ko sa iyo kung paano makapasok kayo sa langit. 예, 내일은 더 중요한 말씀이 증거됩니다. Kaya bukas po, mas mahalaga po ang topic bukas. 예, 오늘은 여기까지 하고요. 내일 꼭 나오시기 바랍니다. Kaya hanggang dito lang po ngayon, sana balik po kayo bukas. 약속합시다. Promise kayo, promise? 나올 거지요? Babalik po kayo bukas? 예, 감사합니다. Salamat po. 예, 다 같이 기도드리겠습니다. Manalangin po tayo. 하나님 아버지 참으로 감사합니다. Salamat po, Amang Diyos. 오늘 성경을 통해서 천지 만물을 창조하신 하나님에 대해서 배웠습니다. Pinag-aralan po namin ng Diyos na lumikha sa mundong ito sa pamagitan ng Biblia. 집마다 지은 이가 있으니 만물을 지으신 이는 하나님이라는 말씀을 배웠습니다. So narinig po namin yung salita na bawat bahay ay may nagtayo, ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. 또 하나님의 형상대로 사람을 지었다라는 내용을 배웠습니다. So nalaman din po namin na ang tao po ay nilikha ng Diyos ayon sa larawan ng Diyos. 언젠가 사람이 죽으면 영원한 세상으로 또 가는 것을 배웠습니다. Nalaman din po namin na pagkatapos ng kamatayan, lilipat po kami sa buhay na walang hanggan. 아버지 하나님 이 자리에 계신 모든 분들 불쌍히 여기셔서 다 구원해 주시기를 바랍니다. Amang Diyos, maawa po kayo sa lahat ng mga tao nandito ngayon upang maligtas po silang lahat. 영원한 천국에 갈 수 있도록 도와주시옵소서. Tulungan niyo po silang mapunta sa langit. 예수님 이름으로 기도드립니다. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. 아멘. Amen. 네, 수고하셨습니다. So, salamat po.